Hindi siya bayani sa mga perang papel. Wala siyang rebulto sa bawat plaza at bihira siyang mabanggit sa mga aklat ng kasaysayan. Pero kung hindi dahil sa kanya, marahil ay wala tayong mga kanyon na tumindig sa Intramuros, walang tunog ng bakal na sumalubong sa mga mananakop. Siya si Panday Pira, ang unang Pilipinong panday ng kanyon at ang unang metalurhista ng ating bayan. Ang simula sa Ilog ng Lacan. Noong unang panahon, bago pa dumating ang mga Espanyol, noong 1488, sa isang isla sa Katimugan, na hinihinala ng mga historiador na Mindanao, may isang batang isinilang na pinangalang Pira. Ang kanyang mga magulang ay Muslim at mga karaniwang mamamayan. Natutunan ni Pira ang sining ng paggawa ng kanyon at bakal mula sa mga Inchik at Arabe na panday. Sa kanyang kabataan sa Mindanao, nasaksihan at natutunan niya ang mga teknik sa pandayan, paggawa ng espada, bolo at kalaunan kanyon mula sa mga dayuhang mangangalakal at panday na dumayo sa kanilang lugar. Sa murang edad, napansin ng kanyang ama ang kakaibang tiyaga at talino ng bata sa paghahalo ng metal. Hindi lang siya basta gumagawa ng sandata. Inaaral niya kung paano tumitibay o lumalambot ang bakal, kung paano ito humuhugis ayon sa apoy. Sa mga mata ng kanyang mga kababayan, isa lang siyang panday. Pero sa mga mata ng tadhana, siya ay magiging tagapagtanggol ng isang buong kaharian. Ang Panday ng Maynila, noong 1508, siya ay 20 anyos, lumipat si Panday Pira sa Maynila, na noon ay pinamumunuan ni Raha Sulaiman at ng kanyang tiyon na si Raha Matanda. Sa ilalim ng kanilang pamumuno, ang Maynila ay isang maunlad na lungsod, puno ng mga negosyante mula sa China, Borneo at iba pang karatig na lupain. Si Pira ay tuwang-tuwa na dalhin sa hilagang pampang ng Ilog Pasig ang kanyang tungkuling tagapaglikha. Sa San Nicolas, itinayo niya ang una niyang pandayan, isang pugon na hindi lamang nagsilang ng mga kasangkapan, kundi ng mga sandatang magpapabago sa kasaysayan ng lungsod. Hindi naglaon, natuklasan siya ni Raha Sulaiman. Sa makapangyarihang kamay ni Panday Pira isinilang ang mga kauna-unahang kanyon ng Maynila. Malalaki, mabigat, kasinlaki ng mga malagakanon ng mga Kastila, ngunit may sarili nilang puso at kaluluwa. Sa bawat palisadang kahoy na pinatibay ng kanyang mga obra, tumibay ang depensa ng kaharian laban sa banta ng Banyaga. Doon nagsimula ang alamat ni Panday Pira. Sa tulong ng mga metal na binibigay ng mga mangangalakal na Inchik at mga Portuguese na may mahusay na kasanayan, nagsimula